Sound test, sound test. Ayan. Nawawala yata ako kanina. Hindi ko na natapos yung prayer mo, Paul. Okay. Sige, magandang gabi po sa atin lahat. Mga brethren from ERBC, sa mga guests natin. And hello, hello. Ayan, si Marvin, kapatid ko. Si Arvin, Charlene, Charmy, Colleen, Deacon Gino, si Deacon Marlon, Hermar, si Paul. Salamat bro Paul sa pag-preside. Si Jonathan, ayan. Si Joel, si Sir Louie, si Jero, si Leslie, sila ate, Liz, si Monica, ayan sila Pam, Ralph, si Mama, ayan si Mama. And magandang gabi po sa atin lahat. Magsimula tayo ng pag-aaral natin sa topic natin ngayong gabi. Ang pag-aaralan natin ngayong gabi ay regarding sa general eschatology. Ito yung doktrina ng mga huling araw. At ang specific topic natin is yung term na the last days. So yung ginamit kong main material dito is yung lecture notes namin sa Grace Ministerial Academy ni Pastor Noel Espinosa. So, yun yung pinaka-main reference natin. Now, and salamat sa brethren na lagay ng mga verses natin kasi babasahin natin sila mamaya isa-isa. So, ang pinaka-main agenda natin dito is yung word na last days. Yun yung pinaka-agenda natin. Anong ibig sabihin? Paano natin dapat maintindihan yung biblical term na last days? Tayo ba ay nasa last days na? Tayo ba ay nasa huling mga araw na? At ganun din, corresponding question, ano yung mga events na nag-usher ng last days? Ano yung mga pangyayari na naghuhudyat na nasa huling araw na tayo? So, yan yung main na magiging discussion natin. So now, sa unang part natin, ititignan muna natin yung Old Testament. So, tignan natin ang Old Testament. Kung ano yung Old Testament roots nung kataga na last days. So, basahin natin ang Isaiah chapter 2, verse 2. So, nandiyan na yan sa presentation natin. So, dito sa Isaiah chapter 2, verse 2, sinabi, in the last days, yun yung term, the mountain of the Lord's temple will be established as the highest of the mountains. It will be exalted above the hills. All nations will stream to it. So, pinapakita dito sa Isaiah chapter 2, yung pagpapala sa Zion. Sinasabi dito sa Isaiah chapter 2 na itong bundok ng Zion, itong bundok kung saan tinatawag na nandoon yung presensya ng Diyos, pagpapalain. It will be established as the highest of all the world's mountains. Isang kataga yan. Actually, makababasa rin natin yan sa Micah chapter 4 verse 1. Very rare sa Old Testament, banggitin yung salitang the last days. Isa lang to, itong Isaiah 2 Micah chapter 4 verse 1. Pero, key prophecy ito tungkol sa future na plano ng Diyos sa Zion. So merong plano yung Diyos sa Mount Zion, may plano yung Diyos sa kanyang temple presence na binigay yung kataga na the last days. Another Old Testament roots ay ginamit yung mga pananalita na in those days, sa mga araw na yon. Jeremiah 31:29, verse 33, chapter 50, verse 4, verse 20. Sa book of Joel din, Joel chapter 2, verse 29. Joel chapter 3, verse 1. Zechariah 8, chapter 8, verse 23. Pag ginamit naman yung word na in those days, sa mga araw na yon, pinapakita dito kung paano i-restore ni Yahweh yung pabor niya sa Israel, sa Judah.
sa bayan niya. Kapag binanggit yung mga pananalitang yon sa mga araw na yon, at mas familiar yung term na the day of Yahweh, the day of the Lord. Diba? Palagi nating maririnig yan. Marami na tayong naging sermon sa Old Testament at palaging pinapakita yung mga kataga, yung mga parirala, the day of the Lord. Sa Isaiah, sa Joel, sa Amos, sa Zephaniah, sa Malachi, the day of the Lord. Kapag binanggit sa mga Old Testament key passages na yon, yung the day of the Lord, pinapakita nun yung galit at hatol ng Diyos sa mga masasama. Pero pag ginamit din yung word na the day of the Lord, pinapakita rin nun yung araw ng salvation, kaligtasan, vindication ng mga righteous. Yun yung paggamit sa pananalita na the day of the Lord. So ito yung mga Old Testament roots. Ayan mismo yung pinanggagalingan ng kataga natin na tinatawag na the last days. Nandun na ba tayo ngayon sa tinatawag na the last days? Ngayon, pagdating naman sa New Testament, pagdating sa bagong tipan, ang makikita natin na paradigm, ang makikita natin na pagtuturo tungkol sa usapin nitong last days ay masasummarize natin sa dalawang term. Yun yung tinatawag na the two ages, dalawang panahon. Ay, tinatawag yan sa New Testament na this age and the age to come. Aeon, yung original na word. Ang ibig sabihin nun, kaya itinatranslate yun sa English bilang age. Pero tinatranslate din yun minsan bilang salitang world. Yung aeon, yung word na yan, the word carries the sense of time period. Pag binanggit sa New Testament yung age, yung aeon, binabanggit dyan ay meron yung oras, isa itong time period. Pero hindi lang siya oras, meron din ditong assumption, meron lang din ditong diwa ng locative at spatial dimension. So it is time, space. Sa Galatians chapter 1, verse 4, ginamit yung pananalita na yan. Ang sinabi doon is, this present evil age. Yun yung word na ginamit, yung aeon. Etong kasalukuyang masamang panahon. Meron yung sense ng spatial, meron yung sense ng lugar, at meron din itong sense ng oras. Ito yung kasalukuyang masamang panahon. Sa Luke chapter 20 verse 35, binanggit din yan. Worthy to attain to that age. Sa panahon na yon, may mga tao na karapat dapat na makarating doon sa panahon na yon. So these two ages ang binabanggit sa bagong tipan. This age and the age to come. Very relevant yan pag pinag-aralan at iniintindi natin kung nasaan na ba tayo. Nasaan na tayo sa usapin ng huling mga araw. At tignan natin itong mga, yan yung mga copy-paste ko dito sa chat box natin. Basahin natin sila isa-isa. Salamat, brethren, sa mga nag-copy-paste. So basahin natin sila isa-isa, ha. So una, Luke chapter 18, verse 30. Eto. Ayan, salamat Monica, buong context. Luke chapter 18, verse 29 to 30. Sinabi dito ng Panginoong Jesus, truly I tell you, no one has left home or wife or brothers or sisters or parents or children for the sake of the kingdom of God will fail to receive many times as much in this age and in the age to come, eternal life. So binanggit dito, pareho, na sila na mga tatalikuran ang lahat para kay Jesus ay makakatanggap ng mas malaking
pagpapala, mas malaking gantimpala in this age and in the age to come. Dalawa binanggit dito sa text natin. So basahin naman natin Luke chapter 16 verse 8. The master commended the dishonest manager because he had acted shrewdly, for the people of this world are more shrewd in dealing with their own kind than are the people of the light. Yung salitang this world, yun yung aeon din. Sinabi dito ng Panginoong Jesus, yung mga tao dito sa panahon na to, in this age, in this world, mas matalino pa sila kung paano sila makipag-deal kaysa sa mga tao ng liwanag. People of this age. Next, basahin naman natin yung Luke chapter 20, verse 36 to 34. And Jesus said to them, the sons of this age, pansinin niyo binanggit ni Jesus, ang mga anak ng panahon na to, the sons of this aeon, this age, what are they doing? They marry and are given in marriage. But those who are considered worthy to attain to that age, so merong this age na mga tao, merong mga that age na mga tao, and to the resurrection of the dead, neither marry nor are given in marriage, for they cannot die anymore, because they are equal to angels and are sons of God, being sons of the resurrection. And yung binabanggit yung mga nasa panahon ngayon, at sila ng mga kabilang dun sa panahon na darating in that age. Sila'y kabilang sa that age kung saan wala ng pag-asawa, in that age kung saan may resurrection, in that age kumbaga wala ng kamatayan, in that age na anak sila ng pagkabuhay ng muli. Tuloy natin, Romans chapter 12. Asa na to? Ayan, Romans chapter 12 verse 2. Do not be conformed, ano sinabi? To this world, this aeon, but be transformed by the renewal of your mind, and by testing you may discern what is the will of God, that what is good and acceptable and perfect. Huwag maging kamukha ng mundong ito, ng panahon na ito. Yan ang sinabi sa Romans chapter 12 verse 2. 1 Corinthians chapter 2 verse 6. Sinabi naman ni Apostle Paul, yet among the mature, we do impart wisdom, although it is not a wisdom of this age. Hindi yun karunungan, ang tinuturong karunungan ni Pablo ay hindi karunungan ng ng aeon na ito, ng age na to, or of the rulers of this age. May mga namumuno sa age na ito who are doomed to pass away. And binanggit yan. Ephesians chapter 1, verse 21. Hanapin ko lang dito, Ephesians 1:21. Pa-off po ng mic po muna, ma. Asan na yung Ephesians? Ayan, Ephesians, si Joel pala. Ephesians 1:21. Sinabi dito, far above all rule and authority and power and dominion, and above every name that is named, not only in this age, but also in the age to come. Namumuno sa lahat ng otoridad, kapangyarihan, dominion, hindi lang daw sa panahon na to, kung hindi sa panahon na darating. Chapter 2, verse 2 naman ng Ephesians. In which you once walked, following the course of this world, this aeon, following the prince of the power of the air, the spirit that is now at work in the sons of disobedience. Dati daw na sumusunod tayo sa patakaran ng
panahon na to, ng age na to, ng world na to. 1 Timothy chapter 6. Asan na yan? 1 Timothy 6. Ayan. 1 Timothy 6, basahin natin. Verse 17 to 19. As for the rich in this present age, silang mga mahikaya, silang mga mayayaman, when? Sa present age, in this aeon, charge them not to be haughty. Yun ay mapagmataas, nor to set their hopes on the uncertainty of riches, but on God who richly provides us with everything to enjoy. They are to do good, to be rich in good works, to be generous and ready to share, thus storing up treasures for themselves as a good foundation for life, for the future, so that they may take hold of that which is truly life. Sila daw mga Christian, mayayaman sa panahon na ito, in this aeon. And finally, Hebrews chapter 6, verse 5. Ito yung tungkol sa mga nag-apostate. Sabi ng author ng Hebrews, sila daw na nag-apostate, they have tasted the goodness of the word of God and the powers of the age to come. Yung panahon na darating, natikman na nila yung kapangyarihan noon of the powers of the age to come. So, kitang-kita natin dito sa mga maraming verses na to, itong usapin ng this age at age to come ay kalat na kalat, gamit na gamit sa New Testament, sa Gospels. Si Jesus mismo ang nagde-describe sa pagdating naman sa epistles, baging si Apostle Paul, he took that language. Yung usapin ng merong this world, this age, at merong that age that is to come. Ganon din yan sa usapin ng Johannine literature, sa paggamit ni Apostle John ng mga salitang yan. Pag ginamit ni Apostle John yung word na cosmos, mas ginagamit niyan kaysa sa word na aeon, yung world, di ba? For God so loved the world. Pero yung ginagamit niya halos synonymous doon sa salitang cosmos. Now, tignan natin kung ano yung masasabi pa natin dyan further dito sa usapin ng this age at the age to come. This age and the age to come cover all the periods of God's dealing with man. Nasasakop nito yung lahat ng pakikipag-ugnayan o pag-asikaso ng Diyos sa mga tao. Itong structure na to na meron lang dalawang ages, meron lang this age saka merong age to come, pinapakita niyan kung gaano kasimple ang eschatology ng bagong tipan. It demonstrates the simplicity of New Testament eschatology at yung sobrang daming unnecessary complications ay nai-introduce, lalo na sa usapin ng dispensational na eschatology, na sobrang dami ng mga komplikasyon sa pagtuturo at sa pag-intindi ng eschatology. Pero dito sa New Testament, makita natin, very simple ang eschatology. Merong this age at merong age to come. Kaya pag pinag-usapan natin yung millennial reign, yung 1,000 years ng Revelation chapter 20, meron bang literal na maghahari si Jesus ng 1,000 literal na taon dito sa mundong to? Saan papasok dito sa usapin ng this age at age to come yung kung meron talagang literal na millennial reign si Jesus? Unang masasabi natin, hindi pwedeng yung pagdating ni Jesus ay it will belong to this age, sa panahon na ito. Kasi yung millennial reign na yun ay mangyayari pa pagkatapos dumating ni Jesus. Pagkatapos pa pagdating ni Jesus, saka palang mangyayari yun. So it cannot fit in this age yung paghahari ni Jesus. Pero ganun din, it cannot belong to the age to come, yung millennial reign ni Jesus, because supposedly meron pang kasamaan
na mangyayari sa mga tao sa loob ng millennium. Pag binasa natin, kahapon kasi nagturo kami ng last days din sa church. Binasa namin yung Revelations chapter 20. Ang sinabi doon, ikukulong si Satanas sa bottomless pit, ikakadena siya ng 1,000 taon. Pagkatapos ng 1,000 taon, ipalalayain ulit si Satanas ng saglit lang, for a little while. Pwede niyong basahin yan, Revelations chapter 20 verses 1 hanggang 3. So, kung merong literal na millennial reign si Jesus, hindi siya pwede sa panahon ngayon kasi after pa siya ng second coming. Hindi rin siya pwede sa age to come kasi sa age to come ay wala ng kasamaan. Kaya where will this millennial reign fit dito sa New Testament paradigm ng this age and the age to come? Now, pansinin natin. Sa Luke chapter 20 verse 27 to 40, magbigay tayo ng few observations. Yung this age and the age to come, pinakita yan ni Jesus na kung saan they are qualitatively different states of human existence. Ganon din at different periods in the history of God's dealings with man. Itong binabanggit na this age at age to come, magkaibang klase yan ng estado ng pag-iral. Kasi pag pinansin natin yan sa Luke 20 verse 27, ito yung mapapansin natin. Yung mga tao of this age, di ba portion yan, binasa na natin kanina. Yung people of this age, anong ginagawa nila? They marry. Papakasal sila. Ano yung people of this age according dyan sa verse, sa passage? Namamatay sila. There is death and dying. Yung mga people of this age, they are natural men. Natural na mga tao. And sa this age, magkahalo yung mga matutuwid at sila na masasama. Mga mananampalataya at hindi mananampalataya ay magkakasama. So sila yung binabanggit na in this age. Mga nagpapakasal, mga namamatay, mga natural na tao, magkakasama yung matutuwid at mga masasama. However, yung part ng the age to come, ang binanggit ni Jesus, wala ng marriage. Wala na rin kamatayan. At yung mga nandoon ay puro resurrected people. And binanggit, only the worthy attain. So, kitang-kita natin dito yung qualitative difference ng dalawang states of human existence na ito. Ganon din. This age and the age to come are prophetically perceived as periods in succession. Sa lumang tipan, makikita siya, prophetically, nakikita siya na magkakasunuran ito. This age muna, sa term pa lang, this age muna, tapos the age to come naman, magkasunuran sila. Pero, alalahanin natin, yung the age to come is ushered in by the end of this age, with the judgment of the wicked and the resurrection of the righteous. Mangyayari na. Sa huling yung sinabi ng end of this age, pagkatapos ng araw na ito, ng age na ito, ipapasok naman yung age to come at hahatulan na yung mga masasama at bubuhayin ng muli yung mga na kay Kristo. Kaya yung initial vision, yung initial na pag-intindi dito sa this age and age to come na ito, katapusan ng lahat ng kasamaan ni Satanas pagkatapos ng this age at pagpasok ng the age to come. Dahil sa pagparito ni Kristo, sinisimulan niya yung lahat ng mabuting paghahari niya. Ganon yung pangyayari, succession, at least prophetically perceived. This age muna, tapos magkakaroon ng the age to come.
ganito na, hindi ito original, hindi sa akin to original, ito ay, wala kasi ito sa notes namin, pero naaalala ko sa seminary, palagi itong dinodrawing ni Pastor Noel Espinosa. Yung reference natin ay yung lecture notes ni Pastor Noel. Kaya palagi itong dinodrawing sa whiteboard. Sobrang konti lang yung talagang pinapaalala niya sa amin na kailangan kabisaduhin namin. Yung elements ng saving faith, dapat kabisado mo yon. Babagsak ka daw kapag hindi. Yung notitia assensus fiducia. Tapos yung isa, ito, dapat kabisaduhin namin ito. Yung paradigm ng this age and the age to come. Now, ganito siya pine-present na etong panahon natin na ito, we are in this age, in this present fallen age, evil age, bumagsak sa kasalanan na panahon na iyon, at supposedly pagkatapos ng panahon na ito, darating pa lang yung age to come. Darating pa lang yung walang hanggan. Dapat pala in-extend ko yung araw na sa taas hanggang dulo. Yan. Hanggang walang hanggan. Pero mangyayari lang yung walang hanggan pagdating ni Jesus ng parusa. Pagdating lang ni Jesus, saka papasok yung final state. Pero may radical na nangyari. There is something radical that happened. Nung pumarito si Jesus, nung pinanganak si Jesus, nung siya ay namatay, inilibing at muling nabuhay. Specifically, nung siya ay nabuhay na muli, pumasok sa panahon natin yung hinaharap. The age to come has broken in our age. That's why when after Jesus Christ came, nagsimula na yung new creation. Pwede nyo rin, kung maging mas madali sa isipan ninyo, pwede nyo rin isipin, although hindi yung technically, hindi yung technical, pwede nyo isipin yung this age na this creation, the old world. Yung age to come, pwede nyo yung isipin na the new creation. Pwede nyo siyang isipin na ganon. So, pwede ko idagdag dito yan. New creation. At ito, old creation. Pwede nyo yung isipin if it will be easier for you to understand. So yun, nasa old creation, nasa this age tayo, tuloy-tuloy hanggang walang hanggan, pero nung dumating si Jesus, dumating na yung age to come. Dumating na yung hinaharap na dapat sa dulo pa ng panahon mangyayari. Kaya nagkagulo. There's spiritual chaos, daming mga demonyong nagsisapian sa panahon nila dahil pumasok dito yung hinaharap, dumating dito si Jesus sa panahon natin, lalo na nung kanyang resurrection. The future entered our time. The age to come entered our world. Kaya sobrang daming implications nito. Sobrang daming implications nito. Kaya medyo na-advance na ako. Diretso ko muna sa mga susunod na slides. And the first coming of Christ radically altered the relation of this age and the age to come. Yung unang pagparito ni Jesus, talagang nabago. Kung ano yung dapat sequential, dapat ang nangyari ay pagkatapos pa ng this age, saka palang papasok yung the age to come. Pero nung dumating si Jesus, nauna na. Yung age to come na yun, yung realities ng eternity ay pumasok na sa panahon natin. Nung pinanganak si Jesus, nabuhay siya, pinako siya, inilibing siya at namatay siya. Kaya kayang sabihin nung author ng Hebrews, Hebrews 6 yan, hindi yan Hebrews 4, Hebrews 6, 4-6. They have been made partakers of the Holy Spirit and have tasted the good word of God and the powers of the age to come.
Yung powers of the age to come, na-experience na ngayon. Yung kapangyarihan at pagpapala nung age to come, nung new creation, nararanasan na nung dumating si Jesus sa mundo. Hanggang ngayon, nararanasan na yung kapangyarihan nung paparating na araw na yun. The realities of the age to come have broken into and are now operative in this age. And what do we call that? New creation. What do we call that? Redemption. Di ba dapat sa dulong araw pa yon? Di ba dapat sa dulong araw pa magkakaalaman ng salvation? Di ba sa dulong araw pa magkakaalaman kung sino paparusahan? Pero dumating na. Kaya kayang sabihin ng scripture, the wrath of God is already here. Kasi dumating na. Kaya kayang sabihin ng scripture, the day of salvation is today. Kasi dumating na. Kaya kayang sabihin na ligtas ka na. Dahil dumating na yung age to come. Sa panahon mismo natin. Sobrang daming implications nito sa Kristiyanong pamumuhay. The qualities of the age to come are already seen as actively present in Christ. Ngayon, naghahari na si Jesus. Yun ay definition ng age to come. Pero ngayon, naghahari na siya. Part ng age to come, yung new creation. Pero ngayon, nagsimula na yung new creation. Sinabi yan sa 2 Corinthians, di ba? If anyone is in Christ, he is a new creation, the age to come. Andiyan na. Therefore, yung old qualities of this age, yung lumang mga karakteristik ng panahon natin ngayon, nandito pa rin. Yes. They still remain. Yes. But they are now challenged by those of the age to come. Yung mga kalidad at mga patakaran, kalakaran ng mundong ito ay hinahamon na ngayon ng kalakaran ng darating na panahon. There is now friction. There is now a war. There is now spiritual battles. There is now fights. Bakit? Bakit may laban na? Dahil nagdidigmaan na yung panahon ngayon at yung dumating na panahon na darating. Dumating na, sinasakop na ng hinaharap yung kasalukuyan. Sinasakop na nung age to come yung this age. Ganyan na yung nangyayari. Kaya yung thesis ni Pastor Noel dito is that the first coming of Christ, it inaugurated the last days. Nung unang pumarito si Jesus sa mundo natin, nung unang-una siyang ipinanganak, yung buong Christ event na yon, yun ang simula ng huling araw. Kaya tinawag na huling araw na nung dumating si Jesus, that started, it inaugurated the last days. Bakit? Because the age to come has broken into this present evil age. Dumating na. Yung makalangit, makabagong mundo ay dumating na ngayon. Simula nung tumapak si Jesus sa mundo natin. May isang kanta si Jonathan Santarita sa isang kapatid doon sa Trinity Bible Church. Kung sa hindi niya pinublish yun pero Christian song yung ginamit niya. Binigyan niya ako ng copy dati. Pero hindi ko alam kung ano na nangyari. Pero dun sa kanta, sabi niya, eternity entered time. Eternity entered time. Siya na walang hanggan ay pumasok sa oras. But here, nung pinanganak si Jesus in the incarnation, pero dito ipinakita na yung hinaharap, yung age to come, ay tumapak sa kasalukuyan. Kaya may isang eschatological book, si Venema yata yung sumulat doon. Ang title ng book niya, The Presence of the Future. Ang presensya ng hinaharap. Kasi mga pagpapalang pang walang hanggan,
nararanasan na ng mga Kristiyano ngayon. Simula nung dumating si Jesus. Tumapak na yung hinaharap sa kasalukuyan. Tumapak na yung eternal gospel blessings in our time. The age to come has entered in this age. Ito yung sinabi sa Acts chapter 2 verse 16 to 17. Maalala nyo, ito yung preaching ni Apostle Peter sa Pentecost. Preaching ni Apostle Peter sa Pentecost. At dito, ang nangyari, kinote ni Apostle Peter si Joel. Naalala niyo yun? Yung kinote niya yung mga prophecies sa book of Joel tungkol sa araw. Ayan. Doon nag-comment dito si Howard Marshall. Sabi niya, the quotation follows the Septuagint, but with a number of small alterations to adapt the prophecy to its context. Sabi niya, one of the more important of these changes is the way in which Joel's "and it shall come to pass afterward." It has been altered to "and in the last days it shall be." Merong pagkakaiba. Yung paano pinresent ni Apostle Peter yung prophecy ni Joel. Sabi ni Joel, mangyayari yon pagkatapos. Ang sabi naman ni Peter, at sa huling araw mangyayari siya. So, ang interpretation ni Apostle Peter sa book of Joel, sa prophecy doon, is applicable yun sa last days. Therefore, God's final act of salvation has begun to take place. Nung ding panahon na nangangaral si Apostol Pedro, sinasabi niya, natupad na yung propesiya ni Joel. Natupad na yung propesiya sa Old Testament. Ngayon na ang huling araw. The last days has already begun habang pinipreach ni Apostle Peter. Sa isipan ng mga apostles, they are already in the last days. Bakit? Dumating na si Jesus. Dumating na yung hinaharap. He has broken into this present world. Ito na yung final slide. Kaya sabi ni Pastor Noel, the Christian life is a life lived between the two ages. The Christian life is a life lived between two times. The times. Habang nabubuhay tayo dito sa mundong ito, dito sa panahon na to, in this age, we are also living in the age to come. It's already a fact. Balikan natin yung ginawa nating paradigm kanina. Ito na yun. Yan. Dito sa ginamit natin na paradigm kanina, yung lahat ng blessing ng age to come, sa future pa dapat yun, pero ngayon, nabubuhay na tayo bilang new creation. Pag pinag-usapan natin ng justification, isa-isahin natin Pag pinag-usapan natin ng justification, sanctification, adoption, yan muna ang banggitin natin. Pag binanggit natin itong mga gospel blessings na to, mafulfill pa yan finally sa age to come. Pero dumating na sa atin ngayon, kayang sabihin ngayon kung sino man ang nagsisisit, nananampalataya, inaring ganap ka na. Ngayon din. Ikaw ay inaring ganap na. Ngayon din, anak ka na ng Diyos. Ngayon din, pinababanal ka na. Pero yung final consummation niya, doon pa sa walang hanggan, di ba? Hanggang matapos itong this age. Pero ngayon, pwede na siyang sabihin sa believers. Hindi sasabihin na, hindi ko alam kung Christian ka, tignan na lang natin sa huli. Hindi, di ba? Pwede nang i-declare. Pwede nang sabihin, pwede nang magkaroon ng credibility that you are already justified now and we are waiting for the final declaration ng justification. Inampo na tayo, sabi ni Apostle John, 1 John chapter 3 verse 1, how
How a great blessing to be adopted as sons of God, to be called children of God. Pero sabi sa Romans chapter 8, we are waiting to be declared the sons of God. So, ano yan usapin yan ng this age and age to come. Na ngayon pa lang, dinedeklara na tayong anak ng Diyos, pero hinihintay pa na ideklara tayo ng anak ng Diyos. Why? Because dumating na sa panahon natin yung mga pagpapala ng bagong nilikha. Pinanganak na tayong muli. Nire-renew yung mind natin. Pero sa eternity, doon tayo magkakaroon ng resurrection. Kaya doon may battle. Bakit ka ngayon nag-grieve sa kasalanan pag nagkakasala ka? Bakit ka tayo mga Christian, bakit ayaw nating magkasala? Bakit nasasaktan tayo pag nagkakasala tayo? Because we are living in two ages. Because we are still part of this age, nandito pa rin tayo sa makasalanang mundo, may makasalanang nananatiling kasalanan, nandito pa yung rulers of this age, pero ayaw na natin nun because our life is a life in the age to come. Nandito tayo sa pagitan ng dalawa, may friction. Ayaw na natin ng kasalanan, pero may kasalanan pa rin. Ayaw na natin ng disobedience, pero may disobedience pa rin. Gusto natin si Jesus ang hari, pero nadidisobey pa rin si Jesus. We are living in this between the times, sabi ni Pastor Noel. So, pwede pa natin elaborate yan, pero yun pa lang ang naaalala ko ngayon sa usapin ng mga implications. So, doon nagtatapos ang lecture natin. So, further natin yan na i-elaborate kung meron tayong oras at discussion. Salamat. Ayan, salamat po, Pastor Joseph, doon sa naging clarification or reflection. Kapatid pala ni Monica Akala ko si Monica yun. Hindi, siya po yun, Pastor. Siya ba yun? Ayan, sige. Una po yata si Kuya Joel. Tapos sunod nating i-entertain yung question ni Brother Arvin. Sige, Brother Joel, nagtaas ka ng kamay. Hello, good evening. Pastor Joseph, thank you po sa lecture. Clarification lang po regarding sa last days. Tama po ba? Kasi yung sa Joel chapter 2, di ba yung nag-preach nga po si Peter sa Acts chapter 2 na yung last days is may parang dinescribe niya yung nangyari na ito yung fulfillment ng prophecy ni Prophet Joel sa Old Testament. And base din dun po sa lecture kanina na nag-break in yung the age to come sa current age. Kaya po ba sinasabi ni Jesus nung nagpipreach siya sa Mark chapter 1 na the kingdom of God is at hand because of the Christ event? Tapos, kaya rin ba natin sinasabi na already and not yet? Dahil nga, nag-start na, but there's more to come. Or parang transition siya, parang gano'n. Salamat, bro. Yung better word ay overlapping. Yung better word, nag-overlap sila. Habang nandito pa yung panahon ngayon, ay nandito na rin yung age to come. Overlapping sila. Magkasama na sila ngayon nung simula na dumating si Jesus. Maganda yung observation mo, bro, na kaya sinabi ni Jesus na the kingdom of God is at hand. Tapos later sinabi ni Jesus na the kingdom of God is in your midst. Sinabi niya rin yon. Tapos nung kausap sa Nicodemo, sinabi niya, maliban na lang yung isang tao ay panganak na muli, he cannot see the kingdom of God.
hindi niya makikita, hindi niya, ang nakakakita lang sa kaharian ng Diyos na nandito na ngayon ay sila ng mga born again, mga ipinanganak na muli. Therefore, yung mga people in this age, yung mga tao sa panahon ngayon, they are unaware. Hindi nila alam, hindi nila na-notice yung kingdom of God. Pero sila na mga Christians na, they see, kasi nabuksan na yung mata nila, nabuksan na yung tenga nila, that the age to come is here. The kingdom of God is already here. So, magandang observation, bro, na nabanggit mo yung word, the kingdom of God. Thank you. Baka may follow-up. Ayun po, sakto, may follow-up po. Kasi nabanggit niyo po yung the wrath of God is already here. And then we can say that the day of salvation is already here today. Na pinipreach nga po yun, narinig po natin yun. Tapos, sakto nabanggit niyo po si Nicodemus. Yung next ko pong question is, kaya din po ba yung pagkakasabi ni Jesus sa John chapter 3:16 to 18? Those who believe will receive eternal life. And those who do not believe are already condemned. Yes. Because they do not believe in the one whom God has sent. Kumbaga, kaya yung imagery din is may wheats and tares, tapos may sheep and goats na kumbaga I would say from observation lang po on the onset na may separation na agad kasi nga those who do not believe Jesus and those who believe in Him in His name. Yes, bro. Tama yung observation mo. Na kaya sinabi sa scripture na they remain in the wrath of God. Dumating na yung nandun na sila mismo sa galit ng Diyos. Very good observation yan, bro. Last na po. Sorry. Dami, no? Pero po grabe lang ang sobering po kasi nung actually reminder to na am I in Christ or for Christ or am I not? You cannot be in between na comforting siya to us believers. Lalo na yung nabanggit niyo kanina na we long no longer to sin no more, pero may is to come pa na it already started but it is to come. Kaya ang hope natin sakto doon sa preaching kahapon tsaka yung Bible class na ang hope natin is Christ's return, yung glory. Yung question ko po is yung sa Matthew 11 naman po. I believe, sorry hindi ko na po na-post, pero yung I believe yun din po yung yung kasi parang nagtatanong yung disciples ni John kay Jesus sa Matthew 11. Pwede niyo pong i-pull up po na if si Jesus na yung hinihintay nila or there is someone to come. Hindi ko po alam kung related po yun. Pero kasi nabanggit kasi yung exactong tanong ng disciple, are you the one who is to come or shall we look for another? Tapos sumagot si Jesus na go and tell John what you hear and see, the blind receive the sight. Which is, ito naman po yung nasa prophecy din sa scriptures. Sa Luke 7 din, meron din ito. And then yung sa verse 11 po kasi, may sinabi po dito, truly I say to you, among those born of women, there is no one greater than John the Baptist. And may comment po pala si Arcis Pro yata yan na parang, or basta sa teachings na si John the Baptist yung last prophet ng Old Testament. And then yet the one who is least in the kingdom of heaven is greater than he. That's verse 12. From the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven has suffered violence, and the violent take it by force. Ano po ibig sabihin, Pas? Although sorry po, parang off topic, pero inisip ko kasi kung it has something to do with the kingdom of God breaking in. And then Jesus is the strong, or God is the strong man who, kumbaga, I would say, quote-unquote, enforced His will so that the Christ event will take place. Hindi ko po alam kung tama yung ganong interpretation. Hindi mo na ako makapag-comment doon, bro. Pero, thank you. Ngayon ko lang yan nabasa. Ngayon ko lang yan napansin na may ganun nga palang phrasing
sa verse 12, from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven has suffered violence. Yun, madaling maintindihan. Kasi kung sino yung mga Kristiyano, pinapersecute sila ng mga sons of disobedience. Pinapersecute sila. Pero, and the violent take it by force. No? Yun ang hindi pa muna ako makapag-comment. Pwede kong tignan yan at balikan, bro. Parang ang dami mo ng question na hindi ko pa nababalikan, no? Pero anyway. Oh, yeah, yung pass. Thank you po. Thank you po. Ayan, thank you, bro. Meron ditong reflection yata si Brother Arvin. Sabi niya, the last days are better to be known to have started to make the gospel message true and ever more urgent to be shared through all available means. And number 2, second reflection ni Arvin I, we are called to reflect about the last days as there is a coming end to this life. Thank you, bro. Hello. Clear ako. Yes, clear ka, bro. So, ang based lang naman doon sa reflections, siguro ko-qualify ko lang yung parts na about sa second part. Hindi ko na natuloy yung sa question pala ni Brother Joel. Enlightening din kasi na malagang ma-realize natin bilang mga Kristiyano kasi. Yung bilang mga Kristiyano, bilang mga ika nga nila, soldiers of God, dami rin mga analogies na ginagamit eh. Bilang mga warriors of God, nagbubuhat ng banners or nagtitake ng cross, yun, mga athletes. Bakit ba? Napapansin ko kasi lahat yun eh, na bakit nga ba maraming mga analogies na pinapagawa sa atin. Kasi ang kaduluduluhan yun, may nilatag na Diyos sa atin. Sa ebanghelyo na pinakita niya, meron tayong inaasahan sa dulo nun. Yun yung coming age, the new age, the new heavens and the new earth. Pero sa mata ng pananampalataya, na maganda sana na makita natin. Kaya nagiging totoo yung ebanghelyo. Dahil alam natin, hindi talaga sa mundo na ito natatapos yung buhay. And even sa afterlife natin, makita pa natin na there's an even greater afterlife na kasama na natin yung Diyos balang araw. Kasi kapag lalo sa mga Kristiyano na very depressed, very sad, very disheartened sa mga struggles na meron sila, sana maalala nila to. In the depth of their struggles, in the depth of their depression, in the depths of their pain and suffering, na hindi hanggang dito lang yung buhay natin. Panandalian lang yung mga bagay compared sa eternity. Kaya kung nakakalimot tayo mga kapatid, sa akin din, personal reminder to, that there will be a coming age where all these things will be as much, parang na lang, passing memory na lang, kumpara sa eternity. Na mawala sa atin ng reminder na to. Lang naman sa akin. Ayan, thank you, bro. Sige, meron pa ditong shinare si Ate Monica. Question yata ito. Ito po, Pastor. Good evening, brethren. Salamat, Pastor. Doon sa new heavens and new earth, sa may parusa po iyon, right? Yun po yung una niyang tanong. Pangalawa naman, by the time Christ returns, kasabay na din po yun ng renewal ng present earth or creation ng new earth. That will be our eternal dwelling place. Ayan po, Pastor. Yung una, sa new heavens at new earth, sa may parusa po yun. Yes. Yung magsisimula ang eternal state, quote and quote, yung pangwalang hanggan, doon papasok yung pag-create ng Diyos ng new heavens at new earth after ng pagdating ni Jesus. Kaya inihintay natin yung second coming dahil doon papasok
Doon mangyayari yung recreation. Tapos, time ng return ni Christ, kasabay nun yung renewal, creation ng new earth. Yun ba yung eternal dwelling place natin? Yes. Ang eternal dwelling place natin ay ang new universe. Ang pwede natin sabihin na in short, ang new heavens at new earth ay new heavens. Sabihin, bagong universo, bagong mundo, bagong daigdig. Yan ang babaguhin ng Diyos. Dahil yun yung nag-fall sa kasalanan. Nung nag-fall si Adam, ang nag-fall sa kasalanan ay itong mundo natin, the our earth, saka first heaven, saka second heaven. Yun ang babaguhin ng Diyos at mabubuhay tayo in the new heavens and new earth. So, baka may follow-up doon. Okay na po. Ayan. Wala na po daw, Pastor. Ito po, may tanong si Kel. Tapos, sige, unahin na siguro natin yung kay Sir Ralph. Tapos, pagkatapos ni Sir Ralph, babasahin ko po yung tanong ni Kel. Sige po, Sir. Sige po. Thank you po. Good evening po sa inyo, kay RBC at kay Pastor Joseph po. Gusto ko lang din po ma-clarify po dun sa may para nabanggit po kanina na yung age to come is i-conquer po yung this age po. So, ibig sabihin po ba nun is yung sa may pag-conquer po ng age to come dun sa may this age is talagang patuloy po na magtatagumpay at talaga na po ang ebanghelyo po. Yes. Tama yan, Ralph. Magtatagumpay ang ebanghelyo palagi. Whether tanggapin yung ebanghelyo, tagumpay yung ebanghelyo, whether tanggihan yung ebanghelyo, panalo pa rin yung ebanghelyo. Hindi natatalo yung mabuting balita ng Diyos. Sinabi yan sa Corinthians, to those who are it's a aroma of death. To those who are perishing, it's an aroma of life para sa mga believing, sa mga naniniwala. At yun ang tagumpay ng ebanghelyo. Baka may follow-up doon, bro. Yung sa mga binabanggit mo ay tama lahat yun. Okay na po. Thank you po. God bless po. Thank you po. Welcome po. Pastor, may follow-up ako doon. Sige, bro. Paano, siguro bigyan natin ng nuance yung tanong ni Ralph. Paano naging tagumpay, kumbaga, kung hindi man tatanggapin yung ebanghelyo? Kasi, kumbaga, yung pananaw natin bilang mga tao, kapag tagumpay, ibig sabihin nun is merong sense na positive siya. So, merong acceptance. So, paano naging tagumpay, kumbaga, yung hindi pagtanggap sa ebanghelyo? Kung titignan natin yung gospel, kaya nagpapasalamat ako kay Joel kasi nabanggit niya yung kingdom of God. Kasi relevant sa gospel yung kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, hari si Jesus. Isang very useful na illustration na napakinggan ko is naghahari na si Jesus ngayon at yung mundong to, yung this age, nagre-rebelde pa sa kanya. Pwede natin tignan yan. May bagong gobyerno na, siya na yung naghahari, tapos mayroong mga rebelde. So isipin natin, bansang Pilipinas, may administrasyon na namumuno, tapos sa mga kagubatan, may mga NPA. Kunwari, may NPA. Now, yung gobyerno ng Pilipinas, nagpadala ng napakaraming sandatahang lakas. Pinalibutan yung bundok
kung saan nandun yung NPA. Sabi nila, sumuko kayo, magbalik loob kayo sa gobyerno, at papatawarin kayo, at hindi kayo ikukulong kung hindi kayo ay tatanggapin sa lipunan at bibigyan pa kayo ng trabaho. Now, sa NPA na yon, kalahati sumuko. Kunyari, 500 sila, 250 sa NPA sumuko. Mabuting balita. Sumuko sila, bumalik sila sa lipunan. At yung mga hindi sumuko, sinugod at pinagpapatay. Mabuti ba para sa bansang Pilipinas na walang rebelde? Magandang balita ba na lahat ng terorista ay gapiin para magkaroon ng kapayapaan? Yes, magandang balita yun. Ibig sabihin, ang pinaka maganda sa lahat ay maluwalhati yung biyaya at kabanalan at hustisya ng Diyos na magbibigay ng kapayapaan sa sanlibutan. Ang pinakaunang titignan natin, maging sa Ebanghelyo, ay kaluwalhatian ng Diyos. Primary yun. Therefore, kung maluluwalhati yung Diyos doon sa Ebanghelyo na yon, maluluwalhati siya whether tanggapin yon or tanggihan yon. Dahil at the end of the day, yung kaharian ng Diyos ang maitatayo. Amen. At hindi masama yung kaharian ng Diyos kapag pinarusahan niya yung mga hindi sumusuko. Hindi siya nag-fail kapag hindi sumuko yung mga rebelde. Kapag pinarusahan sila, tagumpay yun. Papupurihan pa rin ng Diyos. Anyway, kung naging clear yon, pero ganun ko siya pwedeng masabi, Bro Paul. Ayan. Opo, Pastor, clear naman. Para sa akin kasi parang naiintindihan ko siya bilang yung pagtanggap sa Ebanghelyo, parte yun ng justice ng Diyos. Yeah, diba? Kung hindi mo rin naman tatanggapin yung Ebanghelyo, parte pa rin yun ng hustisya ng Diyos. Na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At ang kapakinabangan naman ng pananampalataya ay eternal na buhay. So, both siya na nagfo-function doon sa paradigm ng justice. Ayan yung sinabi ni Ate, justice and grace. Ang ganda. Ayan, salamat, Pastor. Basahin ko lang yung question ni Brother Kiel. So, tanong po niya ay, sa pagdating po ba ni Kristo sa second coming, isang bagsakan lang po ba lahat? Great white throne po ba agad, kumbaga sabay-sabay lahat ng mangyayari? Kumpara sa ibang view na may great tribulation pa, etc. Ayan, magandang tanong to, Pastor. Thank you, Kel. Si Kel ng Herald of Grace. Ayan. Yes, Kel. So tama yung nabanggit mo na pagdating ni Jesus ng second coming, isang bagsakan ang lahat ng judgment. May iba't ibang tinawag sa scripture, Great White Throne Judgment, Beta Seat of Christ, Final Judgment, The Day. Iba-iba yung wording. Pero yun ay huling hatol. Pagdating ni Jesus, bubuhayin yung lahat ng mga tao, believers at unbelievers, bubuhayin sila lahat. At hahatulan lahat ng final na hatol. Lahat sila ay mare-resurrect. Some will be resurrected unto damnation. Some will be resurrected to life. At after ng judgment na yon, ay itatapon na lahat ng mga tumanggi kay Jesus sa walang hanggan na kaparusahan, at sila ng mga resurrected unto life ay welcome to the joy of your master sa new heavens at new earth kasama si Jesus. So tama yun, bro. Isang bagsakan. Hindi complicated. Pagdating ni Jesus, judgment, resurrection, final state. Baka may follow-up doon. Ayan, okay na daw po, Pastor. Baka ibang bagsakan yung iniisip mo, Paul, ha?
Baka mambabagsak ka dyan Mukha nga. Ito na ang huling araw nila. May final judgment ba sila? Nang bagsakan tong mga estudyante na to. Biro lang po. Baka mamaya may estudyante dito. Tinatakot ko eh. Ayan po. Pwede po kayong mag-ask ng question. Pwede rin po ng mga reflection. Pwede rin kayong magbigay ng clarification kung meron kayong gustong i-clarify na verses na tingin ninyo ay gusto nyong i-challenge yung naituro. Wala namang problema yun. Open po tayo sa ganun. Sige, Brother Arvin. Siguro ang magiging main question ko na lang, Pas, kung paano tayo may pag-engage sa mga mga magulo yung kaisipan nila sa eschatology. Kasi meron talagang, may na-encounter na ako nito dati, talagang matindi siyang post nila. Pero yun lang naman sa akin. Kung paano natin sila ma-convince regarding sa eschatology. Legit talaga na struggle yun. Very important yung eschatology para sa Christian life. So, hindi ko naiisip na ito yung unang-unang pag-uusapan sa sa mga ganitong discussion. Although, kung magkakaroon ng study, magkakaroon ng mga topic, ng mga table talk, hindi siya masama na pag-usapan. Na pwede i-convince sila, pwede silang bigyan ng mga study materials. Kasi ganun pa rin naman ang gagawin pa rin natin, whatever yung doctrinal position, ay patient teaching pa rin. Palaging ganun. So, kapag may mga concern tayo sa iba na gusto nating matuto sila, patient teaching. So, bigyan mo sila ng mga helpful videos, pwede silang bigyan ng mga study materials, halos ganun palagi. Kapag may mga ganitong studies, i-invite sila para mapag-usapan kung ano yung sinasabi ng scripture. So, ganun naman ganun yung normal na way natin. Pero yung pinaka-main na method ay patient teaching. Patient teaching and prayer. So, ayun bro. Salamat sa reminder, Pas. Kasi naalala ko lang din sa way ko rin sa pag-approach sa eschatology, lalo na sa mga baguhan sa faith. Wag muna nilang mag-deep dive sa mga deeper theological concepts. Focus muna talaga sila sa gospel. Ito naman talaga tayo, pinaka-importante nilalagay. And yun din. Mahirap din kasi mag-push sa ganun. Sa mga iba ko na-encounter na hirap sila sa gospel concepts, tapos nagpo-push pa sila sa ibang theological concepts. And sa atin din, maging reminder din siya na huwag natin maging maging tool para mas lalong masabi, mas magaling ako sa theology, kaya mas tama gospel ko. Hindi, mas tama yung gospel dahil kay Kristo nakapatay, hindi sa sarili natin. Salamat sa reminder, Pas. Salamat, bro. Thank you, Bin. Ito po, Pastor, merong may inuutos si Ate Monica. Request lang. Paki-overview daw, Pastor, yung 70 weeks ni Daniel in relation sa eschatology. Tagal nito. Monica, sasabihin ko yung sagot ni Joel. Hindi ko muna ito magagawa ngayon. Hindi ko ma-overview yung 70 weeks si Daniel. For one, complicated siya. Tapos yung pangalawa, merong mga necessary na kailangan mo nang ituro bago i-discuss yung 70 weeks. So dito tayo papasok sa iba't ibang mga eschatological views tungkol sa mga preterism, nangyari na ba yan? Futurism, hinihintay pa ba yan? Kasi sa eschatology, may iba't ibang mga pananaw patungkol doon. Although, ang masasabi natin na yung nangyari kay Daniel ay mga natupad na. Ito yung mga kaharian. Ayan yung mga
binanggit na mga kaharian na magsusunod-sunod. Pero again, hindi ko muna siya madidiscuss ng may overview. Actually, sa seminary, isa yan sa mga diniscuss ni Pastor Noel ng isang buong lecture. Yung isang buong lecture, yun lang, isang passage lang na yun. So, titignan ko, Monica, kung pwede nating ma-discuss yan sa mga susunod. I-check ko muna yung materials ko. Ayan. Siguro ilalatag siya doon sa Bible class sa mga susunod. Kasama yan dito pala sa mga exegetical concerns sa namin. Sige, pwede yang mangyari. Sige. Check natin. Ay, hindi. Sa Bible class kasi may naka-line up na tayo eh. Buong December eh. Sa mga Monday pwede yan. Pero kayo lang pastor yan hindi kami dyan Okay. Baka kinakabahan na si Paul, kinakabahan na si Deacon Marlon, kinakabahan na. Pag mga ganyan, pastor, ikaw na bahala. Ako na bahala? Okay. Si Monica, hindi kinakabahan eh. Ay, pwede naman. Kasi, hindi natin pinagtuturo yung mga yung mga kababaihan natin sa church, walang kakaba-kaba. Mga lalaki lang kinakabahan. Haba niyan eh. Anyway, pero ayan, kaka-check ko lang, meron kaming lecture note. Yes. Meron dito. So, pwede yung ilagay natin yan. Isa siya sa mga exegetical concerns. Ayan, sige po. Pwede naman yan kung gusto nyo talaga simulan sa table talk. Tama. Pwede. Sa the church, ganyan. Oo. Saka natin pag-discussionan ng nagigipo. Yes. Ayan, sige po, baka may tanong pa po kayo or clarification. Mga gustong i-reflect. Tanong daw po ni Deacon Marlon, sorry. Meron na daw po bang writings ang mga early church fathers regarding sa eschaton or eschatology? Ayun po basta. Hindi ako makakapag-pinpoint ng isa, pero merong mga writings yung mga church fathers. Kaya lang kasi, Deacon, yung mga writings kasi ng church fathers, hindi kasing focused kaysa sa mga writings ngayon. Kasi yung mga writings natin ngayon, maganda kasi kung isang topic lang, ayun lang talaga i-discuss buong book. Isa yun sa mga advantages ng panahon generation natin. Parang pwede tayo sumulat. Pero kapag yung mga early writers, kahit nga sa sa Reformation era, ang dami nilang sinusulat na magkakaiba. Kaya nga 'di ba yung Institutes ni Calvin, sa kanila organized na 'yon. Sa kanila na 'yon, parang manghang-mangha na sila kung paano naging orderly. Ganon. Pero yung mga normal na mga writings ng church fathers, individual writing sila, marami silang mga ina-address. So, wala akong mapipinpoint na may isang book. Pero, meron silang mga nababanggit. Kunyari, si Augustine, yung The Tale of the Two Cities. Ayan, yung Kingdom ng Rome, tapos yung Kingdom of God. May mga nababanggit siya doon tungkol sa pinagkaiba ng kaharian ng mundo at sa kaharian ng Diyos. At may part din doon na eschatology. Pero wala akong mababanggit na isang book lang. Although meron sila. Kumbaga po parang hindi pa ganun ka-develop yung doctrinal writing regarding eschatology. Kung kagaya sa ngayon. Or ka-focused. Kasi hindi ko siya mapa-follow up, pero may mga na ang narinig ko is
kadalasan ng mga early church fathers ay pre-mill, mga classical pre-mill ang position nila. So, di natin alam. So, anyway, yan lang, bros. Ayan. Thank you po. Pero Pastor, ang Roman Catholic Church ay, kung hindi ako nagkakamali, Emil sila, di ba? May hindi ko masabi from a personal na confident na alam ko eh. Palagi narinig ko lang Emil daw yung Roman Catholic. Pero hindi ko alam. Wala pa akong direct na nabasa from Roman Catholicism kung anong position nila sa millennial o kaya sa second coming ni Jesus. Hindi ko alam. Hindi ko sure pa talaga. Hindi pa ako nakapagbasa ng first hand source mula sa kanila. Pero check natin. Narinig ko lang din yun eh. Wala pa rin akong nababasa. Ang pinagtataka ko lang doon sa ganon nilang sinasabi, bakit ginawa nung Roman Catholic Church yung Inquisition tsaka yung kunwari yung sa papal bull na pagpapadala ng Spain at Portugal sa pagpapalaganap ng gospel kung Emil sila. Parang ako naman ang iniisip ko dyan, bro, bakit wala akong naririnig na misa or patungkol preaching? Oh. Or perhaps sobrang konti lang ng mga narinig ko. Pwede. Pero wala pa akong narinig na turo, sulat, devotional na hintayin natin yung pagdating ni Jesus. Umasa tayo sa ikalawang pagdating niya. Parang wala akong narinig na wala pa akong narinig na ganong thrust. Sa homily. Yeah, sa homily. Oo. Kasi kahit doon sa mga mga devotionals ng Roman Catholic Church, wala akong na at least yung on my end. Parang sila mas focus sila Pastor sa pangangaral kung papaano kang magpapatuloy doon sa faith, yung practical living in the faith. Yung ngayon mismo. Although yung sa mga generic evangelicals, ganun din naman, no? Na wala masyadong focus sa second coming. Sige po, sa iba po, pwede pa naman. Gawin na natin saktong 11 pa na mag-pray. Kasi baka nahihiya lang kayo eh. Ako, Pastor, may tanong po habang wala po yung iba. Yeah, bro. So, una po, linawin ko lang po yung position na natin na si Christ ay naghahari po ngayon. Tama po. Yes. So, naghahari siya in between ng this age and the age to come. Yes. Naghahari siya kasi dumating na age to come. Okay. Tapos, mag-fully consummate yung kanyang or mag-fully reveal yung glory ng kanyang kaharian, paghahari doon sa end. Tama po ba? Yes. Pagbalik niya. Okay, Pastor. Parang para sa akin kasi parang nako-confuse ako minsan. Kasi yung secular world, sila yung under ng Noahic Covenant, di ba? Naman, pero hindi lang secular world, lahat. So just to make a distinction, kumbaga, parang sila yung parang under talaga nun. Tama ba? Hindi. Buong
buong creation talaga. Kasi maging believers naman ay part ng creation. So part din tayo na nagbe-benefit sa Noahic Covenant. Kanina, di ba, sa Luke yun, righteous, saka both the righteous and the evil are in this age. So, andito pa rin tayo lahat. Okay, Pastor. Sige, Wala yung thought ko eh. Oo nga eh. Napansin ko. Diba bigla yung thought ko? May tanong ko. Sige po, habang Siguro inaalala ko. nakadepende yung thought mo kung secular lang ang under ng Noahic Covenant. Hindi naman. Parang ginagawa ko lang siya na loosely ko siyang ginagamit. Although, understood naman na pati yung believer under ng Noahic dahil sa creation. Sige, Pastor, ito na lang bagong tanong. Bakit kailangan Pastor, i-renew or i-resurrect pati yung heavens? Since yung sin ay strictly speaking, nandito siya sa created, nandito lang siya sa earth, kumbaga. Bakit kailangan ng resurrection ng heavens? Yung heavens na pinatutungkulan doon ay yung first at second heaven, hindi yung third heaven. Okay. So, yung second, dahil hindi nadamay yung, di ba sa Bible may 3 heavens. Yung unang heavens ay atmosphere heaven, second heaven ay yung ingat sa pagpasok. Yung unang heaven ay yung atmosphere natin, yung pangalawang heavens ay yung universe, yung Milky Way, Andromeda, yung ever-expanding na universe natin. Yun yung second heaven. Ang third heaven ay yung masasabi natin na invisible, spatial location ng mga angels at presence, kingly presence ng Diyos. At nandun din yung mga namatay na believers. So, ayun bro. Ang mga nadamay sa fall, yun lang ang i-resurrect. Yun lang ang i-restore. Hindi kailangan i-restore ng third heaven dahil hindi naman bumagsak yun. Pero dun po yung unang nangyaring pagbagsak, di ba? Kaya wala na dun si Satan. Dumating si Jesus, di ba? Binagsak. Sa Book of Job, paakit-akit pa si Satan. Pero nung sa panahon ni Jesus, sinabi, wala na si Satan. Okay, Pastor. May mga naisip akong tanong kaso out of tangent na eh. Siguro sa ibang time na lang. Kasi iniisip ko, yun ang naisip ko na sinabi na I will create new heavens and new earth. Pero hindi naman na-corrupt. Yung naging fallen yung third heaven eh. Kasi yun dun nga pumupunta yung mga believers, nandun si Jesus ngayon, nandoon nagka-vision si Apostle Paul doon sa Corinthians, doon siya nakapumunta. Nandun yung throne room ng Diyos. So, hindi siya corrupted. Yung corrupted lang. Ang corrupted, itong Earth, Jupiter, Saturn, corrupted yan. Yung araw natin, buong Milky Way, corrupted. Buong ibang mga galaxies, corrupted. Yun ang i-restore sa new heavens at new earth. Okay po. So, parang ang pinatutungkulan nun is yung created, yung
yung language sa scripture na cosmos. Yes, bro. Ayan. Part siya. Kasi sinabi rin, we will dwell. Sabi sa 2 Peter 3, new heavens and new earth where righteousness dwells. Kaya sa prayer din ni Jesus, sabi niya, ang pag-pray natin, your kingdom come on earth as it is in heaven. So dito sa movable, kung saan tayo pwedeng gumalaw-galaw physically na mundo. Okay po. Sige, Pastor, habang wala pa nagtatanong, samantalahin ko na. Kahapon kasi, Pastor, di ba na-discuss mo yung sa sa post-meal rather. Post-meal. Tapos, napahapyawan mo yung tinatawag na Golden Age. Gusto ko lang malinaw yung kung paano natin titingnan yung Golden Age na tinatawag in the email position. Oo. Nalito ako noon nung yung kay Pastor Erdy. Nalito lang ako nung narration ni Pastor Erdy. Pero tama yun kasi nagagamit ko na yung word interchangeably. Kasi yung word na Golden Age, ginagamit lang siya nung mga millennial positions na naniniwala na magkakaroon ng literal 1,000 years dito sa lupa. Kadalasan sila yung gumagamit ng phrase na yon. Golden Age. Yung kumaga, heaven on earth na hindi pa final state. So sila, kaya medyo hindi ko na naisip yun. Kaya na-raise ni Pastor Erdy, which is tama. So, tayo bilang believers, hindi natin bilang sa email position, hindi ginagamit yung word na yon na Golden Age. Pero kung sasabihin man na merong age kung saan namamayagpag ang gospel, kaya siya Golden Age, nasa Golden Age na tayo. Kasi sa amillennial position, nasa 1,000 years na tayo Nung pagdating ni Jesus, nag-start na yon, matatapos yung millennial reign na yon, or rather mako-consummate yung sa pagdating ni Jesus. So, we are both in the tribulation and in the golden age. Namamayagpag yung gospel, at the same time, dumarami rin yung kasamaan. At yun yung sinabi sa Gospels. Sabi sa Gospels, lalago yung wheat, lalago yung tares. Magkasabay silang palaguin, at pagkatapos ng huling araw, paghihiwalayin. So, ayan bro. So, clarify ko lang. Yung sa golden age ng post-millennialism, walang tribulation? Isa yan sa binabalik-balikan ko kahapon kasi ang mga post-mills, dun sa lecture notes natin iba-iba rin ang interpretation nila kung kailan yon. May mga naniniwala na post-mill na katulad ng email, kaya sinabi nga very unfortunate yung term kasi may mga magkakapareho naman sa millennial position. So, may mga post-mill na naniniwala na nasa figurative yun, nandito na tayo. May mga post-mill na naniniwala na later pa yon. Wala pa tayo doon, pero paparating pa tayo doon. So, ayun bro. Pwede may magsabi na sa golden age, pwede may magsabi na later magkakaroon pa ng literal golden age. Okay. I see. Okay, Pastor, salamat. Sige, raise ko din yung tanong ni Brother Ked. Patungkol po sa Romans 11 sa mga Jew. I think ito yung sa remnants yata. Magkakaroon po ba ng massive conversion sa huling araw? So, nasa huling araw na tayo. Very interesting yung Romans 11. Kasi yung Romans 11 ay eschatological chapter. Talaga, nakafocus si Apostle Paul talaga doon. At kahit ano yung maging position natin, hindi natin maitatanggi na merong restoration na magaganap sa mga ethnic Jews. Either ito as a nation or majority and mass
doon sa mga taga-Israel. So, yes, magkakaroon ng massive conversion ang mga Hudyo. Pero ang kinaklarify lang natin dyan, nilalayo natin yung sarili natin from dispensationalists. Na hindi natin sinasabi na dahil existing pa rin sila bilang isang Bansa. covenant people ng Diyos na distinct sa covenant people na church. Hindi ganon. Naniniwala tayo na sila, kasi ang illustration sa Romans 11, di ba, isang puno. Yung organic branch ay yung mga Jews. Tinapya sila dahil hindi sila naniniwala kay Jesus. Kaya tinugtong yung hindi sasabi artificial pero dinugtong yung hindi original branch ng mga Gentiles. Kaya sabi dun sa Romans 11, yan grafted. Sabi sa Romans 11, huwag kayo magyayabang mga hintil. Kasi silang ang mga Hudyo tinapyas dahil sa pagmamataas sa hindi paniniwala. Tapos dun sinabi dun sa Romans 11 na kaya sila hinayaan ng Diyos ay para kaawaan ulit sila. Hinayaan sila para kaawaan sila. So, magkakaroon either ng national na pagbabalik loob sa tinatanggi nilang Jesus. Hanggang ngayon, tinatanggi nila si Jesus. Pero sa awa ng Diyos, kaawaan sila. Either massive conversion or national na as a nation. Pero hindi sinasabi doon na every single person, every single Jew, na gano'n na mangyari. Again, pero dinidistinguish natin yung sarili natin sa dispensationalist na hiwalay silang tao ng Diyos. Kung hindi, ipapasok sila sa church. Magiging kabilang sila sa universal church. Kaya may one people lang ang Diyos. So, ayan lang, nabanggit ko para kay Kiel. Yan, thank you, Pastor. Sige, bro, Kiel, baka may follow-up ka. Okay na po. Thank you po. Okay, you're welcome, bro. Meron akong ganyan, share ko lang din. Meron akong ganyan na atinan dati. Na meron pa sila nung kandila ng mga Hudyo. Tapos nasa harapan likod ng pulpit nila. Tapos meron silang flag ng Israel. Meron ako natin na church na gano'n na naniniwala nga na sa huling araw daw ay yan yung lampstand. Huling araw daw ay ililigtas daw yung mga totoong tao ng Diyos. Medyo bizarre, pero meron mga churches talaga na naniniwala na ganun. At marami. Opo. Mas sikat ang dispensationalism. Pero ito literal Israel, tapos nagsasalita sila ng Hebrew. Magaling. Hindi ako marunong mag-Hebrew, hindi ko pa mababasa ni Old Testament sana. Hindi ko alam kung paano yun pero anyway, experience ko lang naman siya. So all along pala, Pastor, hindi Hudyo ang mga tao ng Diyos. Sorry bro, pa ulit. Tama bang sabihin yon? All along hindi mga Hudyo ang tao ng Diyos? Covenant people sila. Pero old covenant people sila. Sila old covenant people. Masasabi natin na as a eternal people of God, may mga nasa loob ng old covenant people na new covenant people. Pero hindi sila lahat new covenant people ng Diyos. At natapos na yung pagiging people of God nila sa time ni Jesus. Pinarusahan na sila. AD 70. Iniwanan na sila ng Diyos. Finally. Kasi part yun ng covenant nila. Hindi nila sundin ng Diyos, paparusahan sila, iiwanan sila.
Kasi part yun eh. Baliin mo yung batas, parusa, conditional yung covenant nila. Therefore, ang tagal silang kinawaan ng Diyos, ang tagal silang binalik-balikan sa reflection nga ni Deacon Marlon sa Isaiah eh. Magre-rebelde sila, kaawaan sila, pagkatapos sila kaawaan, magre-rebelde na naman, tapos kakaawaan na naman, tapos magre-rebelde na naman. Hindi yun wala lang sa Diyos. May final. Dahil hindi yun covenant of grace. Covenant of ni Moses yung meron sila. Kaya mababanggit na may finality, hindi sila pwedeng sabihin na magkasala sa Diyos at parang wala lang. Mga Hudyo, bayan ng Israel, yung pumatay kay Jesus. Sila yung nagtakwil kay Jesus. He came to His own, but His own received Him not. Hindi pa palampasin ng Diyos Ama yun. Sa parable ni Jesus, nagpadala siya ng servants. Pinagpapatay nila yung servants, prophets. Nagpadala ng servants. Magrepent sila, pinagpapatay yung prophets. Sabi ng Ama, ipapadala ko yung anak ko. Baka yung pag anak ko ang nagsalita, igagalang nila. Anong ginawa? Pinatay din yung anak niya. Kaya dinurog sila ng Diyos. Pero dinurog sila ng Diyos bilang covenant people, old covenant people. Pero sa awa niya, kinawaan niya pa rin yung mga unang naligtas Hudyo. Tapos sa dulo last hours, may mga maliligtas pa ng mga Hudyo. Ganon ka maaway ng Diyos. Pero bilang covenant people, it's done. Kumbaga yung parang physical covenant, tama ba? Tapos na. Tapos na lahat yon. Wala nang yon. Yung isa, na-fulfill na kay Jesus. Nung na-fulfill na kay Jesus, wala nang purpose para sa kanila as a nation. Hinihintay lang na ipanganak yung Messiah bago sila tuluyang parusahan. Pinanganak na si Jesus para tawagin sila sa repentance at faith. Pero hindi pa rin nangyari. They love darkness. Kaya, yes. Ayun. Okay, Pastor. Salamat. Sige po, may mga tanong pa po ba? Sige, Brother Arvin, siguro last ka na ngayon gabi para mag-prayer na tayo. Sa iba po, pwede po kayo maglagay na ng mga prayer items nyo. Sige, bro. Siguro additional na reflection tsaka na rin final clarification yung regarding dun sa last days din natin. Clear talaga dapat sa atin na hindi tayo dispensationalist. Na walang something special talaga sa Israel. Yun lang muna. Yun lang talaga pa. Akala ko, gigisahin mo bro eh. Hindi pa. Ang concept na, ang addition na lang doon. Kinakabahan na ako eh. Kasi ang nagiging issue kasi doon pas pagka may malamang sa malamang pagka may mga hardcore na Israelites na nakakarinig na sinasabi na sasabihin nila anti-Semitic tayo. Favorite nilang gamitin yan eh. Na anti-Semitic tayo, di daw natin sa kinikilala bilang sila daw yung sila yung tawag doon, hinirang ng Diyos. Yung magiging natin, paninindigan natin. Kasi buti salamat sa Diyos na yung Pilipinas hindi kasing connected sa Israel, di tulad sa US. Pambira, pero talaga silang foreign policy para sa Israel. Kasi sa atin, malinaw sa atin na walang kakaiba sa Israel. Alam natin na yung kasalanan, walang pinipiling tao talaga. Yung kailangan pag-focusan, kaya tayo nag-ano ng gospel. Yun naman, Pas. Yun naman, bro, dyan. Salamat. Okay, bro. Salamat. Ayan, sige. 11:02 na. Pastor, baka may final words ka bago ako mag-prayer. Hindi ako magaling sa final words eh. Pero, ayan.
yung bilang mga believers, namumuhay na tayo sa katotohanan, realidad ng hinaharap na pagpapala ng Diyos. Therefore, habang nag-i-struggle pa tayo dito sa mundong to, nahihirapan tayo, nagsasuffer tayo, at may mga kasalanan pa tayo na pinagsisisihan natin, hindi tayo hopeless. Kasi may patikim na ng bagong nilikha ngayon pa lang. Nararanasan na natin yon. May forgiveness na tayo, adopted na tayo ng Diyos, ama na natin ng Ama, tayo ay pinababanal na, dinedeklara na tayong matuwid. Lahat ng yan totoo na sa atin. Pero makikita lang natin yan by faith. Pero sa dulo ng araw, makikita natin yon by sight. So now we live by faith. Later we will live by sight. Yun muna, bro. Ayan, salamat Pastor Joseph. Sige po. Dahil 11 o'clock na din pasado, sisimulan ko dito sa unang binigay na